Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Nakakainis ka na. Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Masama ba talagang ugali ko para sa'yo? Mi Amor Tales presents My Not So Poor Mechanic Husband. Written by Suzy Kim. Pakasalan mo ko. Determinadong pagyayaya ni Yukina sa probinsyanong mekanikong si Azrael na kanyang kababata. At ang unang reaksyon ng binata, malakas na tawa. Nababalo ka na naman, Yukina. Sagot ni Azrael habang sinisipat ang gulong ng kotse niya. Alam niyang matagal na panahon na siyang binasted ng kababata, pero hindi na siya pwedeng pumayag na tanggihan na naman ito dahil ang panghabang buhay na kaligayahan na niya ang nakataya doon. Kung ayaw mong pakasalan yung ka-arrange marriage mo, sabihin mo sa parents mo. Dagdag pa ni Azrael na para bang ganoon lang kadali yun. Hindi mo naiintindihan, Azrael. Napapabuntong hininga niyang sagot. Matagal na nilang pangarap ang merger deal na yon sa mga Salazar. They wouldn't take a no for an answer. Isa pa, hindi mo pa nakikilala si Andrew Salazar. Yung dapat mapapangasawa mo? Eksakto! Manyahaki sa lalaking yon, kaya ayoko makasal sa kanya. Paano mo naman nasabi? Dudang tanong ng kaibigan niya. Nakadate mo na ba yun? Baka naman napangunahan ka na agad ang visit mo sa kanya dahil sa ipinagkakasundo kayong dalawa. Hindi naman sa ganun, Azrael. Madami ako makakakilala nagkuwento sa akin ng tungkol sa kanya. Kinasuhan pa nga siya ng isa kong kaibigan dahil sa pagkamanyak niya. Isa pa, hindi ko siya kilala. Pero ikaw, mula pa mga bata tayo kilalang kilala natin ang isa't isa. Kaya please naman, pumayag ka na. Hahayaan mo ba ako mapunta sa ganung klase ng lalaki? Galing lang naman pala yung impormasyon na manyak siya sa ibang tao Subukan mo muna kaya siyang kilalanin. Malay mo naman, hindi pala siya ganun tapos magkasundo kayo. Bakit ba kasi ayaw mo sa akin? Nakakainis ka na. Hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Masama ba talagang ugali ko para sa'yo? Naghihimutok na sa Yukina. Hahawakan sana ni Azrael ang pisngi niya nang ilaga niya ito. Puno kasi ng grasa ang kamay na lalaki. Hindi naman sa ganoon. Kaibigan kita. Mas gusto ko manatiling kaibigan ka kaysa papasok tayo sa relasyon na hindi naman tayo sigurado kung magtatagal. Inirapan na lang niya ang lalaki. Ewan ko sa'yo. Inis na tumayo na siya mula sa kinaupuang bangko malapit sa kotseng ginagawa ng kaibigan niya. Saan ka pupunta? Tanong ni Azrael. Uuwi. Sige, madilim sa kalsada. Mag-iingat ka. Inirapan niyang muli ang kaibigan bago siya sumakay sa sasakyan niyang napalitan na ng kaibigan niya ng gear oil. Ayoko nga mag-iingat. Sigaw niya sa lalaki. Tinawanan lang siya nito. Nagpatuloy na siya sa pagmamaneho pa uwi. Alam niyang anumang oras ay pwede nang i-demand sa kanya ng pamilya niya at ng pamilya ng mapapangasawa niya na magpunta siya sa date kasama si Andrew Salazar. Kaya nauubusan na siya ng oras. Kailangan na niyang mapapayag si Azrael sa mga balak niya. At inis na siya sa kaibigan kung bakit ayaw pa rin itong pumayag kahit anong pakiusap niya. Malapit na siya sa gate ng bahay nila na makatanggap ng tawag mula kay Azrael. Masama ang loob na sinagot ngayon. Bakit? Chinecheck ko lang kung nakauwi ka na. Paano ko sabihin ko sa iyong papunta akong gumaka ngayon at bala kong tumalon sa dagat? Alam ko namang magaling kang lumangoy. Hindi mo ako matatakot ng ganyan. Ibabangga ko na lang sa sasakyan ko. Nababalo ko na talaga. Pakasalan mo na kasi ako, please. Nakikiusap na ako, Hindi pa rin ang sagot ko. Alam ko nasa tapat ka ng bahay niyo. Pumasok ka na at itulog mo yung tililing mo para hindi na lumala. Napalingon siya sa likod ng sasakyan niya at nakita niya nga doon ang motor ni Azrael. Agad siyang bumaba sa kanyang kotse sa kanya tinakbo ang pagitan nila ng kanyang kaibigan na inihatid pala siya sa bahay nila nang hindi niya alam. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa lalaking malapad ang pagkakangiti sa kanya. Sabi mo kasi hindi ka mag-iingat kaya sinundan na kita. Umuwi ka na, papasok na ako sa loob. Niyakap niya ang kaibigan niya. Sinabi niyang papasok na siya sa loob pero hindi niya magawang pakawalan si Azrael sa bisig niya. Kung nag-aalala ka naman pala sa akin, pakasalan mo na ako. Narinig niya mahinang pagtawa nito. Sigurado ka bang hindi ka muna babalik sa Maynila? Dito ka lang? Maya-maya ay tanong nito. Oo, bakit? Sige, sumakay ka na. Teka, yung kotse ko, saan ba tayo pupunta? Tanong niya kay Azrael. Kakain, gutom na ako Binalikan niya ang kotse niya para lang ipark yon sa gilid ng bahay nila bago siya umangkas sa motor ni Azrael. Dinala siya ng binata sa Fatima kung saan may bukas pang bulaluhan.
Yung kainan na palagi nilang pinupuntahan noong teenagers pa lang sila. Hala, parang lumawak tong kainan ni Aling Magda. Puna ni Yukina. Sinabi mo pa, nabili niya yung dating gasolinahan at pinarenovate niya para maging extension itong restaurant niya. Nice! Updated ka pa rin sa buhay ng ex mo, no? Sarkastiko niyan sabi. Hindi ko naman na-ex si Aling Magda. Nagkatawanan sila habang hinihintay sila ng kahera na umorder. Tangik, sa Melisan tinutukoy ko, yung bunsong anak ni Aling Magda. Hindi ko nga siya ex. Sagot ni Azrael bago umorder. Ate, isang ang order na bulalo na good for 4 tapos 4 na kanin. Ang dami mo namang order, dadalawa lang tayo. Hindi ako nakapaghapunan, kakapakinig sa mga hinaing mo, kaya kakain ako ng madami. Fine. Nahawa siya sa sigla ni Azrael sa pagkain na nakalimutan na niya mga problema niya. Ang sarap, di ba? Tingin ko, mas masarap ka rito. Pabiron tugon niya. Napailing na lang si Azrael sa sinabi niya. Di mo talaga ako titigilan. Kapag pinatulan kita dyan, huwag kang iiyak-iyak ah. Yun nga gusto ko patulan mo na ako, Azrael. Para hindi ko na kailangan makipagkilala kay Andrew Salazar. Please. Ibinaba ni Azrael ang ginagamit na kubyerto sa pagkain, saka inilapit ang mukha sa kanya. Sige nga. Ano naman gagawin natin kapag pinakasalan kita? Magbabahay-bahayan tayo? Kahit anakan mo ako. Gusto ko lang talaga makawala sa pagmamanipula ng pamilya ko sa buhay ko. At gusto ko makawala sa radar ng lalaking yun. Ayaw mong manipulahin ka nilang lahat tapos ako gusto mong manipulahin? Kaya nga sabihin mo sa akin kahit anong kapalit gagawin ko, Azrael. Talaga? Nanunubok na tanong nito. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumagot. Oo. Sige, magtrabaho ka sa shop. Total naman sabi mo kanina, awol ka na sa kumpanya niyo dahil sa ayaw mong mapangsawa si Andrew. Di doon ka na sa akin magtrabaho. Kailangan ko kasi ng katuwang. Yun lang kailangan mo? Oo, yun lang. Sige, game. Excited niyang tugon sa binata. Nailing na lang si Azrael sa determinasyon niya. Mas lalo niyang naramdaman ang determinasyong yon nang paulanan ng missed calls at messages ng mga magulang niya ang kanyang phone. Hindi naman siya kukulitin ng mga ito kung walang kailangan sa kanya. At naiinis siyang sa kanya na pili ng mga magulang niyang iasang ganong klase ng responsibilidad. Nang manawa siya sa pakikinig sa cellphone niyan tunog ng tunog, ay sinagot na rin niya ang tawag ng mami niya. Ma'am. Ay, finally, sinagot mo na rin ang tawag ko. Kanina pa nanggagalaite sa galit ang dad mo. Ano daw sinad mong email sa HR? Magre-resign ka? Ma, nasasakal na ako sa ginagawa niyo ni dad. Pabayaan niyo na ako. Isa kang Andrada, Yukina. Responsibilidad mo rin ang pamilya katulad ng responsibilidad na meron kami ng daddy ninyo. Ma, kulang pa bang mga nagawa ko nun para sa pamilya? Lahat naman ng inutos niyo ang sinunod ko. Bakit ayaw niyong ibigay ito sa akin? Future ko nakataya rito. Exactly the reason why we had to do the merger. Ano bang balak mo sa buhay mo? Maging single hanggang sa tumanda at mamatay? Ma! Alam niyang ganoon ang tingin sa kanya ng nanay niya. Magiging matandang dalaga. Sa totoo lang, buong pamilya niya yata ay ganoon ang palagay. Mamamatay siya mag-isa. Para sabihin ko sa'yo, ikakasal na ako. What? Narinig mo ako, Ma. Ikakasal na ako. At kanino naman? Sa best friend ko. Tinawanan lang siya ng mami niya. Oh no, you're not. Gustong-gusto ko ni Andrew. Hayaan na lang namin siya ng daddy mo na kumilos at kumbinsihin ka. At yung best friend mo, tignan na lang natin kung uubra siya kay Andrew. Good night, anak. I am expecting you to go home tomorrow night. Tigilan mo na yung drama mo. Si Andrew na babagay sa'yo at ang tanging pakakasalan mo. Hindi na siya hinayaan ng nanay niyang sumagot pa dahil pinutol na nito ang tawag. Doon tuloy siya mas naging determinado na kumbinsihin si Azrael na pakasalan siya. Oh, andito ka na naman. Iyon ang mga salitang unang lumabas sa bibig ng kaibigan niya kinabukasan nang makita siya nitong papasok na naman sa malititong bahay. Pero hindi na nasundan ng pambubuska mga salita ng binata nang yakapin niya ito na mahigpit. Okay ka lang ba? Ano nangyari? Masuyong tanong sa kanya ni Azrael habang hinahagod ang likod niya. Ilang minuto silang nasa ganoong posisyon hanggang sa halikan niya ang kanyang kababata. Bagay na matagal na niyang gustong gawin. Papalagpasan ng lalaki pero hindi siya nagpatinat. Mas ginalingan niya ang paggalaw ng labi niya hanggang sa bumigay na rin si Azrael. May dumating na customer.
Pero dahil abala silang dalawa ni Azrael sa halik na yon, ay umalis na lang ang lalaking magpapapalit sana ng mags. Yukina. Nanghihina ang boses si Azrael nang tawagin ang pangalan niya pagkatapos ng mahabang halikang yun. Azrael, will you please marry me? Hindi sumagot ang lalaki, pero bigla na lang siya nitong binuhat sa kanila ipinagpatuloy ang paghahalikan sa loob ng bahay nito. Isinara pa ni Azrael ang pinto at nilakyon. Baka pagsisihan mo to, Yukina. Hindi. My heart is always yours. Pagkasabi niya noon ay sinunggaban na naman ng binata ang kanyang mapupulang labi. Determinado siyang pikutin ngayon si Azrael, kaya habang lulumpang lalaki sa halik niya ay kukunin niyang pagkakataon. Hindi nga siya nagkamali dahil humantong sa kama ng binata ang lahat. Ngayon, pakakasalan mo na ba ako? Tanong niya rito. Kailangan mo pa bang itanong yan? Ako nakauna sa'yo. Nakatitig sa kamang sabi ni Azrael. Nandoon ang patunay na kay Azrael niya lang ibinigay ang pagkababae niya. Napipilitan ka lang ba? Yukina. Parang may yumakap na mainit na palad sa puso niya nang banggitin ni Azrael ang pangalan niya. Hindi mo alam kung anong klase ng pagpipigil ang ginagawa ko sa sarili. Huwag lang mahulog sa'yo. Sino lang ba ako? Probinsyanong mekaniko lang ako na dating tagalinis ng kotse ng tatay mo. Wala akong may pagmamayabang sa'yo at sa pamilya mo. Hindi mo naman kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit na sino, Azrael. Mabuti kang tao at sapat na yun para mas piliin kumakasal sa'yo kaysa kay Andrew. Iyon din naman kasi ang turo sa kanya noon ng lola Esrelita niya. Dahil abala mga magulang niya noon pa man sa negosyo, ay ang lola na niya nag-aalaga sa kanya. Ang lahat ng alam niya sa buhay at prinsipyo, ang lola Esrelita niya ang nagturo. At ang tanging bili nito sa kanya ay ang umibig at magpakasal lang sa taong talagang itinitibok ng puso niya, sa taong kaya rin siyang mahalin at talagaan. Ang kwento sa kanya noon ng kanyang lola ay hindi naman ito naging masaya sa piling ng kanyang lolo dahil ipinagkasundo lamang ang mga ito katulad ng mga magulang niya. Kaya ang pangarap ng kanyang abuela ay mabago ang tadhana niya at maikasal lang siya sa lalaking kasalo niya sa tunay na pag-ibig. Ngayong nanggaling na mismo kay Azrael na matagal na rin naman siya nitong gusto, pakiramdam niya, simula na yun ang pag-abot niya sa mga pangarap para sa kanya ng kanyang lola. Mga pangarap na kalaunan ay naging pangarap na rin niya. Ibinalik lang siya ni Azrael sa kasalukuyan mula sa mahaba niyang paggunita sa kanyang lola nang lapagan siya nito na maiinom sa maliit na mesang katabi niya. Uminom ka na muna ng tubig. Dito ka lang. Bibili lang ako ng makakain natin. Sama na kaya ako? Dito ka na lang, napagod ka eh. At saka kilala ka ng mga tao rito, baka nakakalimutan mo. Tiyak na tayo lang magiging topic ng mga chismosa sa labas. Ako na lang, saglit lang naman ako eh. Sige. Pag-uwi nga ni Azrael ay may madami na itong dalang pagkain. Teka, dami naman ang binili mo. Siguro wala akong mag-arang bahay kagaya ng bahay niyo. Pero pagdating sa pagkain, hindi kita titipirin. Sige na. Napangiti siya. Salamat. Para sa'yo, gagawin ko lahat. Hinalikan pa ni Azrael ang likod ng palad niya kaya mas lalong lumapad ang ngiti niya. Bukod nga sa mga efforts niya, si Azrael na rin ang madalis sa gumagawa ng paraan para magkita sila. Katulad ngayon, papunta pa lang sana siya ng talyer pero nasa tapat na ng rest house nila si Azrael. Busy ito at may dalang bulaklak. Umaakyat ka ba ng ligaw? Kinikilig na tanong niya sa binata. Papayagan mo ba ako? Tinawanan na lang niya ito sa kanya tinanggap ang bulaklak at hinalikan ito sa labi. Bakit hindi mo na lang ako hinintay? Sinara mong talyer para lang puntahan ako dito? Alam kong wala ka ng trabaho kaya gusto kitang yayain na lumabas. Saan naman tayo pupunta? Sumama ka na lang, okay? Nagpatakay na lang siya sa kanyang unofficial boyfriend. Pagkatapos na nangyari sa kanila, sweet pa rin naman sila kagaya ng dati. Bukod sa naamin na rin itong feelings para sa kanya ay wala naman nagbago. Ang pinagkaiba lang ngayon, malaya na niyang nahahalikan ng mga labi ng lalaki kahit kailan niya gustuhin, tulad ngayon. Pagkatapos ng halik ay naghabulan sila sa pulong Pasig Sandbar sa Calawag, Quezon. Naligo sila sa dagat at nagpiknik sa ilalim ng puno roon. Anong oras ka nagising para planuhin to ha? Tanong niya kay Azrael. Nahiyang napakamot na lang ang binata sa ulo bago sumagot. Hindi ko naman plinano to kanina lang. Nung sinabi mo sa akin na uuwi ka, binalak na kitang dalhin dito. Kaso panay ka reklamo sa pinagagawa sa'yo ng mga magulang mo kaya hindi ko agad nabanggit sa'yo.
So plano mo na akong i-date? Oo, i-date. Di kagaya ng ginawa mo sa akin para mo na akong pinikot. Hindi parang talagang pinikot kita. Pagtatama niya sa sinabi nito. Kanina nag-message na naman ang nanay ko. Pinauwi na niya ako sa Manila. Aalis ka? Nasa tinig ni Azrael ang lungkot kaya hinawakan niyang kamay nito saka sumagot. Hindi ako alis na hindi ka kasama. Paniniguro niya kay Azrael. Mabuti naman. Muli nilang pinagsaluhan ng isang maalam na halik. Mas mainit pa iyon sa sikat ngayon ng araw. Minadali nila ni Azrael ang pag-aasikaso sa kanilang kasal. Kaya bago pa makarating ang ate Yasmin niya sa mansyon nila, ay ganap na siyang si Mrs. Azrael Rubio at ang tanging na kaya ng ibigay ni Azrael ay ang pamanang singsing dito ng namayapang ina. Hindi naman yun problema sa kanya. Kahit nga wala ay okay lang. Ang importante, mag-asawa na sila. Ano yan? Saan ka pupunta? Nakataas ang kilay na tanong ng ate niya nang maabutan siya nito nag-iimpake. Ipinadala ka rito ni na mami? Ganting tanong niya rito. Ano pa nga ba? Kailangan ng kakalog dyan sa utak mo. Bumalik ka na lang sa Maynila, hindi ako sasama sa'yo. Sad niya habang inaayos pa rin mga gamit niya. Ang tigas talaga ng ulo mo, bakit ka ba nagkakaganyan ha? Dahil pagod na ako maging puppet ng pamilya natin. Kung ikaw pumayag sa arranged marriage doon sa Chinese, ibahin mo ko ate. Hindi ako pakakasal kay Andrew Salazar. Kung ayaw mo kay Andrew, edi doon ka na lang sa British investor magpakasal. Hindi lang naman siya naliligaw sa pamilya natin para makuha ka. Naririnig mo ba yung sinasabi mo ate? Ayoko nga ano ba? Alam mo naman diba si Azrael talagang gusto ko noon pa man? Isa pa ayoko na maging sunod-sunuran sa mga magulang natin na parang aso. Hindi ako katulad mo ate. Alam ko kung anong magpapasaya sa akin. Si Azrael ang gusto ko. Wala namang hindi nakakaalam dito na hinahabol-habol mo lalaking yun eh. Alam mo nang ayaw sa kanya ng mga magulang natin dahil hindi niya kakayanin tumulong sa negosyo ng pamilya. Anong gusto mo? Habang buhay niyang hugasan at linisan ng mga kotse natin sa bahay. Sumusunod ako sa mga magulang natin dahil ayaw kong maghirap. Kung sa'yo okay lang yon, sa akin hindi. Kaya gamitin mo yung utak mo. Kung gusto mo talaga lalaking yon, pwede mo naman siyang bigyan ng trabaho sa bahay. Basta sumama ka lang sa akin. Sino bang may sabi sa'yo ate na mapipigilan niyo pa ako at gagawin ko pang kabit si Israel? Kung ayaw niyo sa kanya, mamumuhay kami ng sarili namin. Saan? Sa talyer? Magkukumpuni ka na rin ng mga sasakyan at motor? O magpapaka-housewife ka sa lalaking hindi naman kayang tapatan ng lifestyle mo? Baka akala mo ganun lang kadali maging mahirap. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang high maintenance. Simple lang ang gusto ko ate. Katulad lang ng pangarap ni Lola Estrelita. Ang makasama lalaking mahal ko at mahal ako. Gaga ka ba? Mahal ka ni Andrew. Hindi ba niya nilinaw yun sa interview niya sa magazine? Excited siyang pakasalan ka. Hindi siya kumibo. Wala namang alam ang ate niya. Hindi nito narinig ang pinagdaanan ng mga kaibigan niya sa kamay ni Andrew Salazar. At binalaan siya ng mga kaibigan niya na mag-ingat sa lalaki dahil siya naman ang target nito. Kaya naman alam niyang hindi pagmamahal ang nararamdaman nito para sa kanya. Kung ako sa'yo, susunod na lang ako kina mami at daddy. Para sa'yo din naman yun. Saad ng kapatid niya na para bang hindi importante ang damdamin niya, na parang ang lahat ay kayang tapatan ng pera. Huli na ang lahat ate. Hindi na ako babalik sa Maynila. Maiksi niyang sagot sa kapatid. Kung hindi ka babalik sa Maynila, bakit ka nag-iimpake? Uuwi na ako sa bahay ng asawa ko. Ha? Asawa? Baka ibig mo sabihin ay jowa-jowa na at makikipag-live-in ka ron sa mekanikong yon. Ipinakita niya sa kapatid ang singsing na ibinigay sa kanya ni Azrael. Nakikita mo ba to ate? Kasal na kami ni Azrael. What? Are you crazy, Yukina? Gulat na bulalas ng kanyang ate. Sigurado magagalit ang mga magulang natin na babaliw ka na ba? Tawagin mo na akong baliw at walang isip pero wala na kayong magagawa. Kasal na kami. Yukina, no. Tigilan mo nga yung pagiging makasarili mo. Mabilis siyang umiwas ng kunin ng ate niya ang kamay niya. Ate, ngayon lang ako may gagawin para sa sarili ko. Ilang taon yun na akong puppet. Ang desisyon ko naman ang galangan niyo ngayon. Nagmadali na siya lumabas mula sa bahay. Si Azrael ang kasalukuyan nagmamaneho sa kanyang kotse at hindi nito inalintana ang masasakit na salitang ibinigay rito ng kapatid niya habang inilalagay nila sa compartment ng kotse ang mga gamit niya. Ang kapal-kapal na mukha mo, hampas lupa ka.
Sinasabi ko na nga be, matagal mo nang tinatarget ang kapatid ko. Ate, tama na! Sigaw niya sa kapatid. Anong tama na? Nilalaso ng kumag na yan ang isip mo. Paano mo bubuhayin yan? Pupurgay mo sa isda at kulay? I can't believe you did this, Yukina. Hindi ko na lang alam kung anong magagawa ng mga magulang natin dyan sa lalaking yan. Sasagot pa sana siya nang harapin ni Azrael ang ate niya. Alam kong wala akong sinabi sa buhay, Yasmin. Pero mahal kong kapatid mo. Wala akong pakialam sa yaman niyo. Ang gusto ko lang, makasama siya habang buhay. Hindi niya alam kung nagwapuhan bang ate niya sa kanyang asawa dahil bigla itong napipi. O baka iyon kasi ang unang beses na narinig dito ang mga salitang sinabi ni Azrael. Ang hindi alam ng kapatid niya, ang mga magulang nila ang lumason sa isip nilang magkapatid dahil pinalaki sila ng mga ito sa luho. Kinumbinsi silang pinakamahalaga sa mundo ay pera at kapangyarihan. Matagal na siyang hindi naniniwala roon sa tulong ng kanyang lola, pero ang ate niya, tuluyan ang nilamon ng kayamanan at pagiging elitista. Nasasaktan siya naging matapobre na rin ang ate niya na noon ay inosente pa at may mabuting puso. Pagsisisihan mo to, Yukina. Kapag hindi na kayang ibigay na lalaki niya ng lahat ng kailangan mo, maniwala ka sa akin. Babalik ka sa poder nila daddy at pakakasalan mo si Andrew. Pahabol na sigaw ng ate niya pero hindi na niya ito pinakinggan pa. Wala siyang balak na magpaapekto sa sinabi nito. At nang magpasya siyang pikutin sa Azrael, tinanggap na niyang mag-iiba ng husto ang buhay niya. Anong iniisip mo? Tanong niya sa asawa na makita niyang tulala ito habang nagkakape sa talyer at nagpapahangin. Wala lang. Matipid na sagot ni Azrael. Pero alam na Yukina na hindi basta wala lang ang laman ngayon ng isip nito. Alam niyang dinadamdam nito ang mga sinabi ng ate niya. Kung iniisip mo lang ang mga sinabi ni ate, itulog mo na lang yan. Wala naman sila magagawa eh. Kasal na tayo. Oo nga, pero may punto siya eh. Paano kung hindi ko na kayang ibigay ang mga kailangan mo? Azrael, hindi na magbabagong desisyon ko. Lalo ng pagtingin ko sa'yo. Inakbayan siya ni Azrael pagkalabag nito sa mag na iniinuman. Sana nga, dahil ayoko mawalay ka sa buhay ko. Lahat ay gagawin ko para ako pa rin ang piliin mo. Napangiti sa Yukina sa kahinalikan sa labi ng asawa. Masyado ka na nagiging corny, mister ko. Matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Sige. Nakangiti ng tugon nito. Kinabukasan, simula ng simple niyang buhay kasama si Azrael. Ibang-iba yon sa kinalakihan niya, pero masaya siya dahil kasama niya si Azrael. Tinuruan siya ng asawa niya sa mga gawain sa talyer at dahil sa mabilis na may siya matuto, ay saglit lang at na-master na rin niya ang mga simpleng trabaho sa negosyo ng asawa. Okay din naman ang kita kahit sa probinsya sila nag-ooperate. Magaling din naman kasi siyang mamahala sa pera at mas lalong magaling sa Azrael sa ginagawa. Kaya maraming parokyano ang dito talaga sumasadya kahit sa pagpapalit lang ng langis. Sa palagay ni Yukina, iyon talaga nakatakdang buhay para sa kanya. Malayo sa karangyaan. Madami sa kapitbahay nila ngayon na naaaliw sa kanya dahil kilala nga ang pamilya nilang maaluwan ang buhay. Pagkatapos ay bigla siya nag-asawa ng mekanikong bastardo na katulad ni Azrael. Lumaki kasi ang asawa niya sa pangangalaga ng single mother kaya iyon ang bansag dito ng mga kapitbahay nila, bastardo. Noon ay may nakaaway pa siya sa pagtatanggol kay Azrael dahil alam niyang masama ang salitang yun at gusto naman niyang patulan ngayon ang matanda niyang kapitbahay. Dahil iyon na naman ang issue nito. Bastardo raw ang napangasawa niya at kawawa siya. Bakit yan si Azrael ang inasawa mo, iha? Walang sinabi sa buhay. Anak pa ng isang kabit at lalaking may asawa. Sa madaling sabi, bastardo. Kawawa ka lang sa kanya, iha. Tanong ng matanda nilang kapitbahay habang namamalengke silang magkasama ni Azrael. Namimili ang asawa niya ng isda nang kamustahin siya ng babae at nagbigay agad ito ng opinyong hindi naman niya hinihingi. Alam pa yan ng mga magulang mo. Wala na ho kayong pakialam o mga magulang ko sa desisyon ko. Agad siyang hinila ni Azrael palayo roon kaya hindi na niya nasagutan sumunod na sinabi ng matanda. Huwag mo nang patulan. Mahinahang pakiusap sa kanya ni Azrael. Kapag pinatulan mo pa sila, lalo lang silang may sasabihin hindi maganda tungkol sa atin. At saka ang hirap naman na lahat kaaway natin, di ba? Kaya mo na sila. Tanggap ko naman na talagang bastardo ako. Nakinig siya sa kanyang asawa at sinunod niya ang pakiusap nito. Pero ang nanay na niya sumugod sa kanila isang araw ay hindi na niya hinayaan pang matamatahin ang kanyang asawa.
Sumama ka na sa akin ngayon, Yukina, habang kaya pang tanggapin ka ng ama mo. Halata sa kanyang ina na nagpipigil itong sumigaw sa tapat ng talyer at bahay ni Azrael. Hindi ako sasama, ma. Umalis na kayo. Hindi pa ba nasasabi ni ate na kasal na kami? Sino may sabi sa'yo pumapayag kami ikasal ka dyan sa bastardong yan? Walang pinag-aralan yan, Yukina. Hindi ka pwede sa mundo niya dahil magkaiba kayo. Wala akong pakialam sa sinasabi niyo lahat. Mahal ko si Azrael at susundin ko naman ngayon ang sarili kong desisyon, ma. Desisyon? Paano naman ang responsibilidad mo sa kumpanya, ha? Ma, anak niyo ako. Hindi niyo ako empleyado. Kung kailangan yung serbisyo ko sa kumpanya, pwede naman eh. Pero wag niyo lang akong ipakakasal sa sarsar na yon. Why do you hate the man so much? Mabuti naman tao si Andrew. As a matter of fact, binibigyan ka pa niya ng pagkakataon na bumalik ngayon sa Maynila para maituloy ang kasal ninyo. Ako nang bahala sa pagpapaanal ng kasal yun ng hampas lupang bastardong yan. Naririnig niyo ba sinasabi niyo, ma? Hindi kami titigil hanggat hindi ka nauuntog at tatauhan. Wala kang future sa lalaking yan. Mawalang galang na ho, Mrs. Andrada. Anong sinasabi mo? Wala ka naman talagang galang. Pinakasalan mong anak ko nang hindi dumadaan sa mga bangkay namin. Ang lakas naman na loob mo. Sino ka ba sa akala mo, ha? Ibubukas pa lang ni Yuki ng bibig niya na magpatuloy sa Azrael. Mrs. Andrada, mahal na mahal ko sa Yukina. Matagal na, pero iniisip kong hindi niyo magugustuhan ang ideya na ako makakasama niya. Dahil wala naman talaga akong may pagmamalaki sa inyo. Mabuti alam mo. Pero bakit pinakasalan mo pa rin siya, ha? Gusto mo ng pera? Magkano ka? Hindi po ako naghahangad ang mabayaran niyo. Dahil kahit sampalin niyo ako ngayon ng maletang may 5 milyones, hindi ko ibibigay sa inyong asawa ko. Kusa siya nagpunta rito, kaya aalis lang siya kung gusto niya. Pero kayo ho, hindi ko po kayo pipiliting tanggapin ako dahil alam kong mahirap sa inyong lunukin na ang pinili na anak ninyo ay mahirap pa sa daga. Ang mapapangako ko lang po ay hindi ko pababayaan si Yukina. Makakakain siya na maayos at makakatulog dito na maayos. Narinig nila nagmura ang mami niya bago ito umalis. Pasensya ka na. Naeskandalo ka tuloy. Paghingi niya ng tawad sa kanyang asawa. Hayaan mo na. Masuyo nitong tugon sa kainayos ang buhok niya. Walang kaso sa akin yun. Nang pumayag akong pakasalan ka, alam ko nang ganito mangyayari. Nagsisisi ka na ba? Tumawa si Azrael na makitang paiyak na siya. Paano ako magsisisi kung ganito kagandang babae ang katabi ko gabi-gabi? Tapos pagising ko, mukha mo pa rin ang kumukumpleto sa araw ko. Huwag mo kong susukuan, please. Pagmamakaawa niya sa asawa, saka ito niyakap na mahigpit. Ilalaban ko tong relasyon natin. Buo ang loob na sabi ni Azrael. Ilalaban natin. Pagtatama niya sa sinabi nito. Determinado siyang ipanalo ang sinimulan nila ni Azrael. Siya naman ang talagang may gusto noon. Kahit pa ipinaalam at ipinararamdam naman sa kanya ng kanyang asawa na tunay siya nitong mahal, hindi niya pa rin maialis ang katotohanan na pinilit niya ito. Pakiramdam na Yukina, mas tumitibay ang pagsasama nila ng asawa niya habang madami ang tumututol. Mas inaalagaan siya ni Azrael at ganoon din ang ginagawa niya rito. Ang bango naman yan! Malapad ang ngiti ni Azrael saka yumakap ito mula sa likod niya isang araw. Pero mas mabango ka, ano yan niluluto mo? Tinola, ang bolero mo naman? Mabango ba talaga? Oo. Hindi na siya nagulat ang halikan siya ng kanyang asawa sa leeg. Pwede bang dessert muna? Napahagikik siya bago pinatay ang apoy sa stove, saka pinagbigyan ng kanyang asawa. Huwag mo kong iiwan, Yukina. Iyon ang pakiusap sa kanya ni Azrael habang nakayakap sa kanya na mahigpit pagkatapos nilang magniig. Hindi po kita iiwan, pangako. Isang pangako yon na ilang linggo lang niyang napangatawanan dahil sa isang balita. Nasa ospital si Dad. Ganyan ka ba talaga kamanhid para sa pamilya mo? Get over here bago pa siya mawala. Iyon ang umiiyak na sabi ng ate niya sa voice message na natanggap niya mula rito. Agad siya nagpasya na lumuwas. Sasamahan kita. Iyon ang sabi ng asawa niya. Hawak-hawak lang ni Azrael ang kamay niya habang ang isa nitong kamay ay nasa manibela ng kotse niya. Ni ayaw bitiwan ng lalaki ang kamay niya kahit hanggang sa makarating sila sa St. Luke's. Hindi hinayaan ng mga bodyguards na naroon na makapasok si Azrael, kaya siya lang ang nakaharap ng kanyang ama. Pagpasok niya sa pribadong kwarto ng daddy niya, ay nakita niya nakaupo lang ito doon. Mukha naman itong okay. Dad, how are you?
Not fine, Yukina. Ano nangyari sa inyo? Kinilangan ko pa talagang magpa-confine sa ospital para lang makuha ang atensyon mo. Wala ka na ba talagang pakialam sa negosyo natin? Dad, buong buhay ko ibinigay ko sa pamilyang to. Ngayon lang naman ako magdedesisyon para sa sarili ko. Ayun yung pantanggapin. Andrew wants you. Ikaw ang hiningi niyang kapalit para iligtas ang pamilya nila negosyo natin. Seryoso ang tono ng daddy niya bago ito tumayo para lapitan siya. Hindi ako makikiusap sa'yo, Yukina. Inuutosan kita. Kitain mo si Andrew Salazar. Alam mo namang nasa labas lang ang mga tauhan ko. Bigla siya nag-alala para kay Azrael. Lalabas sa sani siya nang pigilan siya ng tatay niya. Wala akong gagawing masama sa lalaking yun kung papayag ka. Pero kapag sinuway mo na naman ako, sa punerarya mo na pupuntahan ng lalaking yan. Dad! Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng daddy niya. Hindi na itong amang nirespeto at minahal niya dati. Are you threatening me? Hindi lang ako basta nagbabanta. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. I hate you! Naiiyak niyan sabi. Wala siya ngayong magawa dahil kasama ngayon ni Azrael sa labas ang mga tauhan nitong alam niyang parang aso kung sumunod sa mga utos ng isang Arturo Andrada. Hate me all you want, Yukina. Ginagawa ko to para sa legacy ko, para sa kumpanya. Yung kumpanyang bumuhay sa'yo mula nung sanggol ka pa. At lahat gagawin niyo para dyan kahit isa lang alang ang anak ninyo? Wala kayong puso. Nagpapasalamat ako sa mga ginawa niyo para sa akin noon. Pero hindi ba responsibilidad niyo yon? Kaya hindi ko makita logic kung bakit kailangan kong pagbayaran ng mga nagastos niyo sa akin sa ganitong paraan. Para lang ako laman na ibebenta niyo sa mayaman. Pwede ba, Yukina? Sundin mo na lang ang ipinag-uutos ko. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Bibigyan kita ng oras para iligaw niya ang lalaking yan at umuwi ka na sa bahay. Doon niya napagtantong wala talagang pakialam ang tatay niya sa kanya. Ang mas masakit, kahit ang nanay at ate niya wala ring pakialam sa kanya. Kaya naman paglabas niya sa kwarto ng tatay niya ay hinila na niya si Azrael. Kumusta ang daddy mo? Okay lang ba siya? He's fine. Pineke niya lang ang sakit niya para mapapunta ko rito. Pagtatapat niya sa lalaki na makasakay na sila sa kanyang kotse. Azrael, kailangan nating magtago. Pinagbabantaan ng daddy ang buhay mo. Kaya kailangan na nating magtago. Hindi na tayo babalik sa shh. Pag-aalo ni Azrael sa kanya habang pinupunasan ng mga luha niya. Huwag ka mag-alala sa akin. Okay lang ako. Hindi ako natatakot. Pero hindi mo alam ang kayang gawin ng tatay ko. Handa ko siyang harapin, Yukina. Hindi ako takot sa kahit ano pang balak niyang gawin. No Azrael, please. Tumakas na tayo. I'm sorry at nadamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Kasalanan ko lahat to. Literal na natatakot siya sa pwedeng mangyari kapag hindi pa sila magpakalayo-layo. Napakalma lang siya ni Azrael nang halikan nito ang kamay niya. Gusto lang naman nila na kitain mo si Andrew, di ba? Ano naiisip mong gawin? Napatitig si Yukina sa mga mata ng kanyang asawa. Pilit niyang binabasa kung ano ang mensahe sa mga mata ni Azrael. Makipagkita ka. Yun lang ang simpleng sagot ito. Ano? Huwag ka mag-alala, nandun lang ako. Hindi kita iiwan, okay? Hindi ko hayaang makuha ka nila sa akin. Ang init ang haplos ni Azrael sa pisngi niya ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa sinasabi nito. Nagtitiwala ka ba sa akin? Tanong pa ng asawa niya sa kanya. Oo. Yun naman pala, ihatid na kita sa inyo. Napahigpit ang kapit niya sa kanyang asawa. Hinaplos nito ang pisngi niya saka siya hinalikan. Inihatid nga siya roon ni Azrael. Iniwan din na lalaki ang kotse niya roon saka ito nagtawag ng taxi. Saan ka pupunta? Tanong niya sa kanyang asawa. Maghanap muna na matutuluyan. Babalikan kita. I-message mo ko Tumango siya. Maghihintay siya kay Azrael kahit gaano pa katagal. Samantala, dumiretso naman si Azrael sa taong matagal nang nakikiusap sa kanya na kilalanin niya, ang kanyang ama. Masaya ako nandito ka na. Iyon ang nakangiting sabi ng tatay niya sa kasya ni Yakab. Pasensya na tay, kung kakailanganin ko na, tulong niyo ngayon. Alam ko namang binabawalan ka lang noon ng nanay mo na lumapit sa akin dahil sa mga kasalanan ko sa kanya. Kaya walang problema sa akin. Matagal ko rin naman na talagang inaalok ang tulong ko, anak. Salamat at naisip mo ko. Si ate, nasa kwarto niya. Magpapahanda ako ng pagkain. Dumito ka na ha? Salamat tay.
Sa bahay naman ng mga Andrada ay nakakulong lang si Yukina sa kwarto niya. Hindi niya magawang makaharap ang pamilya niya dahil sa galit. Mamayang gabi, isasama siya sa event ng kumpanya at doon ay sasamahan niya si Andrew Salazar magdamag. Ibinalita na niya yon kay Israel sa pamamagitan text message pero wala itong sagot kaya nagsimula na siya mag-alala. Hanggang sa gabi ng event ay sinusubukan niyang tawagan si Israel, ngunit hindi pa rin niya ito makontak. Malapit na niyang isipin na sadyang sinukulang siya ng lalaki sa pamilya niya dahil natatakot din ito. You look gorgeous tonight. Nangilabot ang buong sistema ni Yukina na marinig ang boses ng isang lalaki. Paglingon niya ay masatakot siya sa ngisi nito. Sabi ko na, mas makinis ka sa malapitan. Pwede ba lumayo ka sa akin? Hindi tayo close. Wow, festy. I like you. Tara na. Nagpatangay na lang si Yukina sa lalaki kahit nagingit-ngit ang kalooban niya. Gusto na niyang umiyak. Nasaan na bang asawa niya? Pumasok sila sa bulwagan nang nasa braso ni Andrew ang kamay niya. Pinilit kasi siya na lalaking gawin yun. At maraming tao ang nagulat na magkasama sila, lalo na mga kaibigan niyang naging biktima ni Andrew. Pagdating nila sa kanilang upuan ay nagpaalam siya agad kay Andrew para magbanyo. Sasama na kita. Tatayo na sana si Andrew para samahan siya pero pinigilan niya ito. Hindi na. Hindi na niya binigyan ng pagkakataon pa si Andrew na samahan pa siya sa CR. Doon ay nakita niya si Sandra, isa sa mga biktima ni Andrew. OMG! Totoo ba mga naririnig kong usapan? Bungad na tanong ng kaibigan niya pagkatapos nilang magkamustahan. Ano ba naririnig mo? Ikakasal na kayo ni Andrew Salazar. Pinilit ka ba ng mga magulang mo na gawin yon? Nasa mukha ni Sandra ang pag-alala sa kanya. Talagang seryoso si Andrew na makuha ka. Mas natatakot ako para sa'yo dahil kahit ang mga magulang mo nilalason niyang isip. My parents were insisting pero hindi na nila magagawa yun dahil kasal na ako. Talaga? OMG, ang tapang mo para gawin yan. Mag-iingat ka pa rin kay Andrew ha. Last week lang, may babae siyang pinikap sa BGC. The next day, she was reported dead. Doon mismo sa unit ni Andrew. Dahil hindi mayaman na babaeng yun, hindi nakasuhan si Andrew. Kung nagawa niya yun sa ibang babae, hindi malabong magawa niya ulit yun sa kahit na sino. Kahit sa'yo. Alam ko, nabasa ko rin ang balitang yun. Kaso talagang bulag sa kanya mga magulang ko dahil sa pera niya. Kung may magagawa lang ako para iligtas ka dyan sa sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala, Sandra. Nandito lang ang asawa ko. Siguradong dadating din siya para alisin ako dito. Mabuti naman. Teka, sino palang napangasawa mo? Hindi siya makasagot. Hindi sa ikinakahiya niya si Azrael pero napaisip din siya kung ano nga bang magagawa ni Azrael ngayon para iligtas siya. May maliit na bahay at maliit na talyer lang ang asawa niya. Kung ikukumpara sa milyong-milyong ari-arian ni Andrew Salazar, alam niyang mas maraming kayang gawin na lalaking gusto ng mga magulang niya kaysa sa kanyang asawa. Kaya paano nga ba siya maililigtas ni Azrael? Baka nga nasa labas lang ito ng hotel na yon pero hinaharangan ito ng mga security at hindi makapasok. Yukina! Sabay silang napalingon sa tidig ni Andrew sa labas ng CR. Andiyan na siya. Nakita niya agad na nangindig ang kamay ni Sandra sa takot dulot lang ng boses ni Andrew. Kaya naman hinawakan niyang kamay ng kaibigan niya at tahimik na nagpaalam. Lumabas siya at hinarap si Andrew. Bakit? What took you so long? May bala ka bang tumakas? Ano naman pakialam mo? Pagkatapos ng gabing to, sisiguruhin kong magiging akin ka. Ang kapalit nun, mag-i-invest ako sa negosyo ng pamilya mo ng 50% shares. Yun lang naman ang hinihingi sa akin ng daddy mo. Kung magiging mabait ka, hindi ko siya pahihirapan. Susubukan sana siyang haplusin ni Andrew sa pisngi ngunit umiwas siya. Hindi ako nagpunta rito para maging laruan mo. Nandito ako dahil lang sa pinilit ako ng mga magulang ko. Ngumisi si Andrew. Wala akong pakialam kung papalag ka. Wala ka rin namang magagawa. Hindi ako pipigilan ng pamilya mo sa mga bala ko sa'yo dahil magbabayad ako. Sinampal niya ang lalaki pero imbes na masaktan ay tumawa pa ito. Saka siya nito ginantihan ng sampal. Halos mabingi siya roon. Wala rin pakialam ang lalaki kung dumugo ang gilid ng labi niya. Pinunasan lang nito yon gamit ang hintuturo nito. Saka nito dinilaan ng daliring mayroon dugo niya. Nakakadiri ka. Kailangan mo pa talaga magbayad para lang mapangasawa ko? At sino may sabi sa iyong asawa ang kailangan ko?
Gagawin kitang alipin ko. Look at you. You are so gorgeous. Lahat ng lalaki, ikaw ang gusto. Alam mo ba yun? Mailap ka at lahat ng lalaking hinindian mo noon, inggit na inggit sa akin. I wanted to keep it that way. Baliw ka na. You are unbelievably insane. You can call me that. Pero kailangan mo nang umayos ngayon kung ayaw mong magkagulo rito at masaktan ang pamilya mo. Sa kabila na masamang pagtrato sa kanya ng pamilya niya, ay ayaw pa rin naman niyang mapahamak ang mga ito. Kaya nagpasya siyang sumunod sa ngayon. Nahiling na lang niya na sana ay magkahimala at mailigtas siya doon ni Azrael. Pagbalik nila sa bulwagan ay napangangas siya na makitang asawa niya sa hindi kalayuan. Nakabihis ito ng maganda at naaayon sa party. Kasama nito ang mag-amang Del Tiero. Halos mabiyak ang puso niya na makitang ang unika iha ni Emmanuel Del Tiero ay masayang bumubulong sa tenga ni Azrael habang napapangiti ang lalaki. Asawa ba talaga niya lalaking yon? O pati siya ay nababaliw na rin? Azrael. Sambit niya sa pangalan ng asawa ngunit masyadong maingay ang sound system sa buong hall. Party iyon sa kumpanya nila para bigyan ng pasasalamat at recognition ng mga bagong investors na katulad ni Andrew Salazar at ni Emmanuel Del Tiero. Sino bang tinitingnan mo? Galit na tanong ni Andrew sa kanya. Wala kang pakialam. Yang si Del Tiero o yung bago yatang nobyo ni Charmaine? Si Charmaine na nag-iisang anak ni Emmanuel na dati niyang senior noon sa college. Maganda si Charmaine pero hindi ito popular sa mga lalaki dahil may pagka-weirdo o babae. Hindi alam ni Yukina kung paano nakilala ni Azrael ang mag-amang Del Tiero para makasama nito mga yon sa party. Pero isa lang ang hula niya. Mukhang may something si Charmaine at ang asawa niya. Gusto niyang magalit. Gusto niyang magwala ngayon pero sa sobrang sakit ang puso niya, nangihina na lang siya. Yukina, tignan mo. Ang ate niya yon. Mukhang nakita rin ito si Azrael sa table ng mga Del Tiero. Yan ba lalaking ipinaglalaban mo sa amin? Kahit gaano kahina ang boses ng ate niya ay narinig pa rin yon ni Andrew. Oh, yan ba ang tunay mong karelasyon? Singit ito sa usapan nila mag-ate. Wala kang pakialam. May pakialam ako dahil ikakasal tayo, Yukina. Hindi niya maisampal ngayon sa mukha ng lalaki na kasal na siya dahil iyon ang kanyang asawa. Mukhang masaya sa piling ni Charmaine. Sinasabi ko na sa'yo, Yukina. Mukhang pera yung Azrael. Tignan mo, magaling siyang pumili dahil mas mataas ang net worth ni Charmaine Del Tiero. Ako nang bahala sa lahat at makinig ka na lang sa amin ni Daddy. Andrew, here is the best man for you. Pakiramdam niya'y sinaksak siya ni Azrael patalikod. Alam niya sinabi nito sa kanya na naroon lang ito sa oras ng event na yun. Pero hindi niya lubos akalain na sa ganoong sitwasyon sila magkikita. Bagong formal na pagpapakilala ay nagkaroon ng oras para magsayaw ang mga bisita. Kahit pumiglas siya ay napilit pa rin siya ni Andrew na tumayo. Halos magkapasa ang braso niya sa pagkakahawak nito sa kanya. Hindi na lang na siya kumubo nang makitang kahit Azrael at Charmaine ay nagpunta rin sa dance floor para sumayaw. Nagsalubong ang mga mata nila ni Azrael. Kitang-kita niya lungkot sa mga mata nito ngayon. Pero masama ang titig niya rito. Nakita niya pang may ibinulong si Charmaine dito kaya napatitig ito sa huli. Nanggigigil talaga siya. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang gabing yon at makapag-usap sila. Gusto mo makasayaw ang lalaking yan? Nangaasar na tanong sa kanya ni Andrew. I can give him 5 minutes. Huwag mo kong kausapin. O sige, kung nasasaktan ka sa ginawa sa'yo na lalaking yan, hayaan mong dali na kita sa suite ko sa itas para makalimutan mo na siya. Alam niya ang balak ng lalaki at mas lalo lang siya nandiri dito dahil ngayon lang sila nagkita ng personal pero gusto na agad siya nitong ikama. Why are you looking at me like that? Siya nang loko sa'yo, hindi ako. Gusto lang kitang tulungan makalimot. Hahalikan sana siya ni Andrew nang umiwas siya. Kaya nakita niyang muntik nang sumugod sa kanila si Azrael. Pinigilan lang siya ni Charmaine sa asawa niya kaya hindi ito nakalapit. Ngumisi si Andrew saka siya hinaplos sa pisngi. Sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka ngayong gabi. Bulong na lalaki sa kanya saka siya inilayo kay Azrael. Naiyak na lang siya sa upuan niya dahil hindi man lang siya nilapitan ng kanyang asawa. Mas lalo pang sumama ang loob niya nang paakyat na sa stage si Azrael kasama mag-amang Del Tiero. Wala pala siyang dapat na asahan dahil mukhang nakahanap na ito ng taong magbibigay rito ng pera at kapangyarihan. Alam niyang hindi ganoon si Azrael.
Hindi ganong klase ng tao ang pinakasalan niya, pero wala siya maisip na dahilan kung bakit kasama nito ngayon si Charmaine Daltiero. Dahil ayaw niyang patuloy na makita siya ng iba sa ganong estado, ay bumalik siya sa banyo sa kalagitnaan ng pagsasalita ng MC. Natatawa na lang siya sa harap ng salamin. Siya lang naman ang dapat nasisiyan sa mga nangyari. Pinikot niya si Azrael. Pinilit niya lang itong pakasalan siya kaya hindi siya biktima. Pinunasan na lang niya ang kanyang mga luha at binalak na niyang umalis pero nakabantay na sa kanya mga tauhan ni Andrew sa labas ng banyo. Saan po kayo pupunta? Tanong ng isang lalaki. Hindi siya sumagot. Tatakbo na sanay siya nang umangat siya sa lupa. Binitbit na pala siya ng isa sa mga lalaki. Naghihintay na si boss sa taas. Kailangan niyo na pong umakyat, Miss Yukina. Ibaba niyo ako! Sinubukan niya magwala pero hindi rin siya umuubra. Idinaan siya ng mga lalaki sa isang private elevator kaya walang nakarinig sa kanya. Namaos na lang siya sa kasisigaw pero nadala pa rin siya ng mga ito sa suite ni Andrew. Pagdating niya sa suite, ay naka-boxer shorts na lang ang lalaki. Itinulak pa siya ng isa sa mga tauhan ni Andrew sa kama para makatabi niya ang halimaw. Shh, huwag ka nang umiyak. Hindi ako nangangako sa'yo na tatratuhin kita ng maayos. Pero bawat paghihirap mo, papalitan ko ng regalo. Ayoko sa'yo! Nandidiri ako sa'yo! Pakawalan mo na lang ako dahil hindi ako papayag na mapa sa'yo! Sampal lang ang sinagot ni Andrew sa mga sinabi niya bago nito sinenyasan ng mga tauhan nito. Napasigaw na lang siya nang hawakan siya ng mga lalaki at may biglang nagturok sa kanya ng kung ano. Pagkatapos ng gabing to, bibilan kita ng wheelchair. Pagsasawaan kita hanggang sa hindi ka nawawala ng malay. Iyon lang ang narinig at naunawaan ni Yukina bago siya nawalan ng ulirat. Oh, ano pang iniintay niyo? Lumayas na kayo rito! Utos ni Andrew. Tatanggapin na lang sana niyang kanyang kapalaran dahil hindi na niya maigalaw ang buo niyang katawan nang bigla silang nakarinig ng mga nagkakagulo sa labas. Sa kabilang banda, kahit anong pigil ng ate ni Azrael ay sinugod pa rin niya ang kwarto ni Andrew Salazar sa hotel. Isa-isa niyang pinatumba ang mga tauhan na lalaki sa labas ng pinto nito, sa kanya winasak ang mismong pinto ng suite. Mas marami pang lalaki ang humarang sa kanya, pero na makita niyang lupaypay na si Yukina sa gilid ng kama, ay mas nagkaroon siya ng lakas para patumbahin ang mga lalaking yun. Natigilan lang siya nang tutukan siya sa ulo ng baril ni Andrew. Sige, subukan mong gumalaw, butas yung ulo mo. Pakawalan mong asawa ko at makipaglaban ka ng patas. Hindi yung para kang baklang nagtatago sa mga tauhan mo. Sabi niya sa lalaki sa kahinarap ang dulo ng baril. Andrew Salazar, ibaba mo ang baril mo! Iyon ang madaling utos ng ate Charmaine niya na isang secret agent. Tumawa na naman ang lalaking sa tingin niya ay nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Sinamantala niyang abala ang lalaki sa pagtawa sa kanya ito sinunto. Ang ate niya ay may backup team din na siyang sumakote sa mga tauhan ni Andrew. Nang nawalan na ng malay si Andrew ay ipinaubaya na niya ito sa ate niya. Sige na Azrael, dalhin mo na si Yukina sa ospital. Kami na ng mga tropa kung bahala rito. Nakatawag na si daddy ng ambulansya. Salamat ate. Binuhat niyang asawa niyang hanggang ngayon ay walang malay. Nagising si Yukina na masakit ang ulo sa ospital pero pati ang puso niya ay kumirot nang makita si Azrael sa tabi niya. Pilit siyang bumangon. Anong ginagawa mo rito? Pasik niyang tanong sa lalaki. Babe, huwag mo kong tawagin ganyan. Sabi mo pupuntahan mo ako. Anong ginawa mo? Nakipaglandian ka rin sa anak ni Emmanuel Daltiero. Akala ko ba mahal mo ko? Nasilaw ka ba sa pera niya, ha? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang asawa. Hindi, kumalma ka pakiusap, pakinggan mo ako. Ayoko na makinig sa mga sasabihin mo. Kaya siguro ganun kabilis ka lang nagdesisyon na pabalikin ako sa bahay dahil may babae ka na. Siguro hindi ko babae si ate. Putal ni Azrael sa anuman sasabihin niya. Ate? Di mo ba narinig kagabi? Ipinakilala na ako ng tatay ko bilang anak niya. Tatay? Sino? Gulong-gulong tanong niya sa asawa. Anak ako sa labas ni Emmanuel Daltiero. Matagal na nila ako ni ating pinapakiusapan na sumama na sa kanila pero hindi ko maiwan si nanay sa Quezon. Ilang beses nang bumisita si ate sa akin noon. Kahit si tatay, mula nang mamatay ang asawa niya. Si Tita Gina lang naman ang may ayaw sa akin. Pero ang tatay at kapatid ko, mahal nila ako. Matagal ko silang hinindihan dahil ayoko masaktan ng damdamin ng tunay na asawa ni tatay.
Pero kinailangan ko ng tulong nila dahil nga ikaw ang puntirya ni Andrew. Napalingon silang dalawa sa kumatok. Bunso, pwede pumasok? Sige ate. Ani Azrael. Ngayong wala na makeup sa mukha at hair extension si Charmaine, ay sa kanya lang nakita ang pagkakahawig ng dalawa. Hi Yukina. Ako si Agent Charmaine Del Tiero. Gusto kitang kuhanan ng statement tungkol sa mga nangyari kagabi. Pero ang sabi ng asawa mo na kapatid ko ay kailangan kitang pagpahingahin. Sa ibang araw na nga kasi ate, may ibang araw pa naman. Hindi naman kasi ikaw ang susulat ng report. But anyways, hindi na ako mangungulit kasi alam kong kailangan din ng pamangkin kong pahinga. Mahilig ka ba sa fruits? Teka lang, pamangkin? Ate, ang daldal mo. Hayaan na muna natin siya magpahinga, please. Azrael Rubio, hindi ako magpapahinga hanggang hindi natatapos ang paliwanag mo. Napaatras si Charmaine. Oops, aalis na ako. Basta, kapatid ko yan kaya huwag ka magagalit sa akin ha. Mamaya na tayo magbonding. Bibilang kita ng food. Good luck, bro. Iniwan na nga sila roon ni Charmaine. What now, mister? Yukina. Babe ang itawag mo sa akin. Okay, babe. Hindi mo alam kung gaano ako gustong lumpuhin sa bugbugang walang hiyang yon para lang mapigilan siya sa pagalig sa'yo kagabi. Pero sabi ni ate, kailangan makuha na nila ng footage ang gagawin sa'yo ng Andrew na yon para mahuli na siya at mapanagid sa batas. Sinabi ko ngayong manganib ka. Pero siniguro ni ate na naroon ang mga tropa niya. I'm sorry kung tama na. Awat ni Yukina sa mga gusto pang sabihin ng asawa niya. I've heard enough. Nakita kong paano ka tumingin sa akin kagabi. Kahit hindi mo sabihin, alam ko nasaktan kita. I'm sorry. Ano yung sinasabi ni Charmaine? Pamangkin? Buntis ka. What? Magkakaanak na tayo, babe. Sana mapatawad mo ko kung nalito ko sa pagligtas sa'yo. Naiiyak na sabi ni Azrael. Tumulo na rin ang mga luha niya saka siya yumakap sa mister niya. Pinapatawad mo na ako. Dumating ka. Yun ang mahalaga. At kung buntis ako, isa tong biyaya. Senyales na para talaga tayo sa isa't isa. Nang malaman ng pamilya niya na anak si Azrael ni Emmanuel Del Tiero, ay naging mabait na mga ito sa asawa niya. Nakikisama na maayos si Azrael sa mga ito, pero siya nagpumilit na lumayo na. Sigurado ba kayong babalik na kayo sa Quezon pagkatapos ng kasal ninyo? Tanong sa kanila ni Emmanuel Del Tiero habang nasa hapunan sila. Hindi na niya inimbita kahit isa sa pamilya niya dahil hindi pa siya handang patawarin ng mga ito. Naisipan nilang magpakasal ulit para makadalo naman ang pamilya ni Azrael. Kapalit ang investment na ipinangako ni Andrew Salazar na ngayon ay nakakulong na sa ibang bansa dahil sa patong-patong nitong kaso kasama ng involvement nito sa isang international criminal organization. Nag-invest ang tatay ni Azrael sa kumpanya nila. Mas gusto po naming Quezon na lang bumuo ng pamilya. Mas magiging malusog po nga po niyo ron. Sagot ni Azrael sa ama. Yun din bang gusto mo, iha? Tanong sa kanya ng kanyang father-in-law. Opo. Bukas ang kasal nyo, talaga bang hindi mo iimbitahan ng pamilya mo? Tanong ulit sa kanya ni Emmanuel na tatay na rin niya ngayon. Dad, are you serious? Pagtapos ang ginawa nila sa asawa ni Azrael? No offenses. Kahit ako mapunta sa katayuan mo, hindi ko na rin sila patatawarin. I agree, Ate Charmaine. Sang-ayon niya sa bago niyang ate. Hindi pamilya ang tingin sa akin ng mga magulang ko. Tauhan lang nila ako na kailangang sumunod sa kanila. Hindi ko naman po sinasarang pinto ko para sa kanila eh. Pero hindi sa ngayon. Hindi pa po ako handa. Hinawakan siya ni Azrael sa kamay. Huwag kang mag-alala, babe. Igagalang namin ang desisyon mo. Thank you, babe. Sige, kung ganoon, ipapagawa ko ng bahay ninyo. Tay, wag na po. Mas gusto ko pong ipagpatuloy ang pagiging mekaniko. Okay lang ba sa'yo yun, asawa ko? Oo naman yun din ang gusto ko. Pero ipapagawa ko pa rin ang bahay ninyo para maging komportable naman ang daughter-in-law ko at ang apo ko. Huwag na kayong tumanggi, Azrael. Sabi ng ate ng asawa niya. Payagan niyo na si Dad. Saka pag-isipan mo na rin ang pag-aaral para ikaw nang sumunod na maging CEO ng kumpanya. Alam mo naman na hindi pa ako pwedeng magretiro sa trabaho ko. Pag-iisipan ko pa rin ate. Kung anong gusto ng asawa ko, yun ang gagawin namin. Napangiti na lang si Yukina. Alam niyang hindi naman under the saya ang asawa niya. Sadyang mahalaga lang para dito ang opinyon at desisyon niya. Kahit anong gusto mo anak, sapat na sa akin na isa na tayong pamilya ngayon. Pag may kailangan kayo, huwag kayong mahiyang tumawag sa akin na.
At pagpapasensyahan niyo sana kung bibisita ako kung sa inyo nang walang pasabi. Walang problema po, Tay. Sagot ni Yukina sa kanyang father-in-law. Kahit naman noon pa, mabait na si Emmanuel Daltiero at masaya siyang ito ang tatayunan niyang ama sa kanya dahil alam niyang wala siyang aasahan sa sarili niyang tatay. Sa araw ng kanilang kasal, kumpleto pa rin naman ang pakiramdam ni Yukina. Naroon ang matatalik niyang kaibigan, yung mga taong totoong may malasakit sa kanya, maging mas malayo man ang loob niya sa kanyang pamilya, nananakit sa kanya noon at nagmanipula. Alam niyang magiging ibang pamilyang binubuo nila ni Azrael. Sisiguruhin niyang magiging puno iyon ng pagmamahal at pangunawa. Pagkatapos ng kasal nila, isang magandang balita nakuha nila pagkaraang makapag-ultrasound siya. Lalaki ang magiging anak nila ni Azrael. Mula noon, nakitaan niyang asawa ng kagustuhang baguhin ang pamumuhay nito. Kaya naman inudyukan niya si Azrael na mag-aral para makatulong sa kumpanya ng tatay nito. Ang kanilang maliit na talyer ay ipinagkatiwala nila sa malalapit na kaibigan ng kanyang asawa. Tama ba itong ginagawa ko? Tanong sa kanya ni Azrael pagkatapos ipakita sa kanya ang tablet na ginagamit ito para mag-aral ng tungkol sa economics at statistics. Tama, asawa ko, ang bilis mong matuto ha. Siyempre, magaling yata ang teacher ko. Asus, binola mo pa ako. Teka nga pala. Kaya mo bang magluto? Ako na lang gagawa niyan. Sige na, tapusin mo na yan. Ako na magluluto. Malaki na ang tiya ni Yukina pero maliksi pa rin siyang kumilos. Hindi naman kasi siya pagod. Mas pagod ang asawa niya dahil bukod sa pag-aaral, ito rin ang nakatoka sa halos lahat ng gawaing bahay. Sinisilip din ito ang talyer nila. Tanging trabaho niya lang sa bahay nila ay ang masigurong nakakakain ng masustansya ang asawa niya. Grabe, the best tong sarsyado mo. Salamat sa pambobola mo. Mas lalo ako nai-inspire na galing ang papagluluto. Uy, hindi kita binobola ha. Masarap nga talaga. Baka ito talagang talent mo. Napahinto si Yukina sa pagkain nang makaramdam ng sakit sa tiyan niya. Mabilis na napatayo si Azrael mula sa kinaupuan nito. Hindi nagpanik ang asawa niya. Mukhang pinaghandaan na nito ang gagawin. Nasa sasakyan na ang mga gamit niya at binuhat na lang siya nito pasakay. Habang nasa daan sila, ay ginagabayan siya ni Azrael sa paghinga. Kumalma siya na makitang kalmado rin ito kaya nakarating sila sa ospital nang hindi nagpapanik. Hindi rin naman siya ganong pinahirapan ng anak nila dahil saglit lang siya naglibon. Pagkaraan lang ng 30 minutos, isinalang na siya sa delivery room. Hindi rin nagtagal, naisalang na niya si Yuri. Thank you. I love you. Yun lang ang naririnig niya mula sa asawa niyang hindi binitiwan ng kamay niya habang nanganganak siya. Dumating kinabukasan ng pamilya nila. Nagulat pa siya na makita kung sino nagbubuhat ngayon sa anak niya. Ate Yasmin? Oh, gising ka na pala. Ang cute-cute naman ni Yuri. Ang tapang ng dugo ni Azrael, walang naman sa'yo. Matipid ang ngiting ibinigay niya sa kapatid. Nasaan si Azrael? Nasa labas, kausap sila mami at daddy. Ano? Tatayo na sana siya. Trauma nga yata iyon pagkatapos ba namang pagbantaan ng tatay niya ang buhay ng kanyang asawa noon. Huwag ka na munang tumayo, baka bumuka ang tahi mo. Hindi naman siya sasaktan ng mga magulang natin. Humingi na kami ng tawad sa kanya. Sana mapatawad mo na rin kami. Hinayaan niyang yakapin siya ng ate niya. Eksaktong pasok ni Azrael at ang mga magulang nila nang ibigay sa kanya ng ate niya si Yuri. Gising ka na pala, babe. Hinalikan siya ni Azrael at kumapit siya na mahigpit sa damit ng asawa. Hinagod dito ang likod niya para pakalmahin siya. Bumisita lang kami ng mami niyo rito para tignan ang lagay mo at ang bata. Sa unang pagkakataon, nakita niya nahihiyang magsalita ang tatay niya sa kanya. Kung magpapahinga ka na anak, babalik na lang siguro kami sa ibang araw. Malungkot na sabi ng nanay niya habang nakatingin ng mataman sa anak nila ni Azrael na para bang gusto nitong kargahin ang baby niya. Matagal na niyang pangarap na maging normal ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Kung handa naman ang mga itong maging normal ng mga magulang, hindi naman niya ipagkakait ang pagkakataon. Okay lang ma. Pwede niyo bang buhatin saglit si Yuri? Pagbibisi lang po ako. Agad lumiwanag ang mukha ng nanay niya saka lumapit sa kanya. Ay oo naman, kahit matagal pa. Halika apo. Naupo na nga mga magulang niya sa mahabang sofa sa loob ng kwarto niya sa ospital na yun. Habang siya'y tinulungan ni Azrael na magbihis sa banyo dahil ang swero niya.
Babe, I am proud of you. Bulong ni Azrael sa kanya. Mamaya kausapin mo rin sila. Mukha naman nagsisisi na talaga sila sa mga ginawa nila noon. Kung napatawad mo na sila, mas maluwag na sa dibdib kong patawarin din sila. Doon niya mas minahal si Azrael dahil hindi ito mapagtanim ng galit. Mapagkumbaba ang asawa niya at kahit na naging CEO na ito ng Del Tierra Corp ay hindi ito nagbago. Ito pa rin ang lalaking hinahabol-habol niya noon. Walang pagsisisi sa puso ni Yukina dahil sinuway niya ang gusto ng mga magulang niya. Kung hindi niya pinikot si Azrael noon, malamang miserable ngayon ang buhay niya. Sa ngayon ay tinutulungan niya si Azrael sa trabaho kung kinakailangan ito. Pero madalas na siyang mas tinutulungan ng kanyang asawa sa gawaing bahay, lalo pangat buntis na naman siya ngayon sa ikalawa nilang anak. Babe, nandiyan ka na pala? Gulat at tanong niya na makitang asawang nag-uubad ng korbata habang nakatitig sa likod niya. Maaga natapos ang meeting. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan yung boring na meeting na yun. Kuwento sa kanya ng asawa habang itinataas itong manggas, saka siya tinulungan sa paghuhugas sa mga bote ni Yuri. Ako na dito, babe. Malambing niya sabi rito. Ako na, kanina ka pa yata kilos ang kilos dito sa bahay habang may bit-bit na bibi dyan sa tiyan mo. Malulungkot ako kapag napagod ka. Sus naman ang asawa ko. Kinikilig na tugon niya. Yakapin mo na lang ako habang naghuhugas ako ng plato. Iyon ang naglalambing na pakiusap ng kanyang asawa na hindi niya tinanggihan. Nakayakap siya sa asawa mula sa likod dito habang tinatapos ito ang hugasin niya. Pagkatapos ito roon ay binuhat na siya nito paakyat sa kwarto nila. Grabe, may lakas ka pang buhatin ako ha? Siyempre. Teka, tulog na ba si Yuri? Tumawa siya. At bakit po? May balak ka na namang masama? Imamassage lang kita. Iyon naman talaga ang tawag nito sa make love. Ngunit hindi na naman na siya magpapakipot pa kay Azrael. Deserve nito lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay dahil alam niyang 100% rin ng puso nito ang nakalaan para sa kanya at sa mga anak nila. Ang pagmamahala nila ang patunay na kapag tunay ang damdamin, walang kahit na sino o kahit ano ang makakapigil. The end. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!